tayo ngayon. Oy, maganda tayo lahat sa hapong ito. Mga true blood at chismosang kapitbahay. Nako, 2 araw na lang, Pasko na! Ay, diba? Oy, ano yung mga plano ninyo ngayong, kayo ba'y magno-Noche Buena? Tuloy ba ang Pasko nyo? Tuloy. O nirisked nyo? Tuloy. Ako pa talaga tinanong mo na Noche Buena. Siyempre. Sa bagay, oo. Siyempre, ang kulang na lang sa'yo, bibili yata kayo ng isang apple. Ay, hindi. Oy, hindi ako yung handa. Hindi apple ang ulam dyan. Ano? Sauce. Pero Papa O, ikaw tatanungin kita, ano bang masarap na handa pag Pasko? Yan. Ay, siyempre, lechon. Yan. Ay, social! Ayan, Oy! Tapos, bibili ka na lang ng pinggan, Jegs. Pag ganon. Pag ganun mo sa Pag ganyan. Sa likod nito. Oo. Grabe. Pag naluto ka. Higain. Ayoko na nga. Oy, hindi Pasko. Siyempre, kailangan natin magbahanan. Okay, ano bang tradition ninyo pag kayo'y mag-celebrate ng Noche Buena? Kompleto ba kayo? Kami sa pamilya namin ba? Ayan, iiyak na naman si Kid. Hindi. Wala. Tradisyon namin yung hot cacao. Wow! Ang arte mo, it's Coco. Coco. Yung Kakao o tsokolate. kokowa? yung Kakao? Oo, yung Tableya. Kailangan namin yun. At sabi niya, kakao? Ang arte. Hindi, yun kasi kailangan. Dati kasi, naman, Diyos ko. ano lang, kape-kape lang. Hindi. Yung mga sinunog na bigas lang naman tayo ng araw. Hindi, yun ang tradisyon namin. Yung tsokolate. Kailangan may ganun lagi. Imagine niyo tuwing Noche Buena lang nangyayari sa inyo yun, may tsokolate kayo. Kami nga, once a week eh. Wow! Ay! Siyempre, mayabang ka na. Tapos, ginaganyan-ganyan pa yung kahoy. Uy! Grabe naman. Sa amin ganun, tableya, ganyan. Oh, Sa- kayo, Jegs. Kami ham. Dati nung kompleto pa kami, ngayon wala na eh. May kanya-kanya. Kaya na wala kami. nang ham. Wala na. Hindi, meron pa rin, pero... Tumatakas ka lang sa obligasyon mo eh. Nirarason mo lang nang hindi na kayo kumpleto eh. Oo. Hindi, Jex. wala na rin kasi ako kasama sa bahay, kundi mga ano na lang. Dogs Mga and cats. aso. Yes. Oo, ayan. Siyempre kami lagi kami nasa Sa ibang bansa. nakakaluwag-luwag. Mayaman. Wag na, hindi na kami aalis. Ang dami-dami yung comment. Hindi, ganun kami. Oo, doon kami sa Dito kami no Noche Buena. Tapos lilipad na kami kinabukasan. Shala, di Sa, ba? ang tradition naman ng family namin, after ng Noche Buena, gift-giving. Diba? Charing lang. Akala mo talaga. Kayo meron din kayong sarili nyong paraan kung paano nyo i-celebrate ang pagsalubong ng Pasko. Yes. Yes. Oo. Ito naman, lalo na ngayon, lalo na kung may kalahukang pelikula dito sa Metro Manila Film Festival, talagang busy-busyhan ang mga kalahok. Oo, lalo na yung mga artista. Yes. Pagpo-promote. Lalo na nung nangyari, nung naganap nung Sabado. Yes. Oo, nagkaroon ng parada. Yung Close. Naku, alam mo, napaka-significant ng taong ito ng Film Fest kasi 50th anniversary ng Film Fest. Yay! Ayan, siyempre, nagsimula ang parada mula sa Kartilya ng Katipunan patungong post office sa Manila. Ay, layo din. Ayan, di ba sinabi ko lang, nagpalak, para palakpakan, ano dahilan? Hindi, syempre yung parade. Yung parade. Ang bongga nung Haba kasi nun, di ba? Grabe audience natin, alive na alive, no? Talagang namamasko sa atin. Namamasko sa'yo. Sa'yo. Oji! Ay, pasensya na kayo. Iba yung relihiyon kasi namin. Hindi ako naniniwala nag-Merry Christmas ka sa akin kanina. Eto na nga, nung Sabado nga naki-join ang Quizmosa team sa MMFF Parade of Stars. Ayan. Iba ang film fest ngayon, ha? Mas bongga at star-studded. Kasi nga, golden anniversary ng Metro Manila Film Festival. At ito na nga, feel mo talaga na gustong-gusto na ng movie industry na maibalik ang dating sigla. Sa pagpapanood ng mga sine. Kaya itinutulak natin lahat ng mga tao na manood naman kayo ng sine. Iba pa rin.
iba pa rin ang viewing experience pag sa sinihan nanonood. Correct. At hindi sa streaming platform Oo, lamang. mas maganda. Masaya. Ano pa bang balita natin dyan? Siyempre, yung mga float. Ang gaganda ng float. Talaga nagpabonggahan, Yes. pinaghandaan, tsaka dinesign ng maayos na maayos. Hindi na Ayun na nga. pahuli. Oh. Yes, ang sakay nga ng mga naglalakihan at bonggang floats ang mga stars ng mga pelikulang kalahok. Yes! Umpisa na natin to, Jegs. Yes, eto na nga. Siyempre, nangunguna dyan ang float ng The Kingdom. Oh. Ang bongga ng float Siyempre, nila. yan, kasama dyan sina Bossing Vic Soto, Christine Reyes at Sura Ramirez. Yes. Ngayon, hinahanap ng mga, ayan nakakaloka, ang ganda. Ang ganda. At saka, nakita mo yung design nila, may corona. Tsaka lalaki ng kortina rin, no? May tilon, di ba? Kaharian. Oo, siyempre, hinahanap ng mga taon. Nasaan si Papa P, Piolo Pascual? Oh, nasaan nga ba? Kahit ako inanap ko siya. At saka todo kaway si Bossing din, no? Oo. Grabe si Bossing. Hindi, kasi kung matatandaan natin, ito yung hiniling sa kanya ng kanyang mga anak Oo na magkaroon siya ng isang seryosong pelikula na parang The Godfather. Oh! At tinupad ka ni Bossing Vic ang kanyang pangako sa kanyang mga anak. Kaya ayan, meron siyang The Kingdom kung saan underacting daw dito si Bossing Vic. So, ibang bossing ang makikita natin dito. Hindi yung basta nagpapatawa, ganyan. Oo, Ako, drama talaga ito, no? Siyempre, yan na isa pamamahala ng direktor na si Mike Toviera. Oo. At alam mo ba, merong isang bossing din tayong makikita dyan. Sino? Oo, na talaga, andun siya. Sino nga? Ayaw ko sabihin. Yeah! Panoorin ninyo, nandun siya sa kasal. May cameo role. cameo siya. Isang bossing ang nandun. Sabi ko, si ano yun Ganon. So, bossing parang head-head na artista, ganon. Hindi. Alam mo, Kasi hindi isa ito artista, pero kilalang kilala ng mga tao. Lalo na pagdating sa mga negosyo. Oo. Diba? Kaya, Sino nga? Wag na kayo Sabihin mo na mapilit kung kasi. sino yun. Wag mo na yung Ano sabihin. yun? Sino? Basta isang bossing, hindi si Vic Soto yun Isa pang bossing na nandun. Nako, panoorin nyo. Yan. Siya nga yung sinasabi ni OG. Ayan. Ang susunod naman, Of course, yan. Nandyan na ang topak. Ayan. Ang ganda rin ng float, may mga baril sa paligid. Pero yung gitna parang kamukha ni Diwata. Ayan. Grabe ka naman. Parang nakasigaw. Tingnan mo, may mga parang baril-baril siya na nakakaikot. Hawig lang kasi ni Diwata. Action talaga. Saka umuusok yung Umuusok, parang ilong, tsaka yung bunganga. Yes. Warehouse din. Oo, Siyempre, yan. nandyan yung idol ko, si Arjo Ataide. Yan. Siya ang bida dyan. Sino pa? Si Julia Montes po, si Sid Lucero, at si Enchong D. Yan. With Nathan Studios, Sylvia Sanchez. Bilang producer. Yes. Ayan, punong abala talaga si Maring Sylvia Sanchez dyan, dahil talagang naka-immerse siya dito sa pelikula nito kahit hindi naman siya kasama sa pelikula, kundi isa siyang producer. Yes, kaya involved na Alam mo, involved. Oo, napanood ko na tong topak, all-out action ito. Oo, kaya kailangan ihanda nyo ang inyong kalooban dahil talagang mga gilitan ng lieg. Ay! Para na siyang talaga, Siritan pang ng- Hollywood. Oo, siritan Ganun yung ng level. dugo. So, Papa, nirerekomenda mo, dahil nirekomenda mo, naniniwala ako sa sinasabi mo, ililista ko yan. Yan. Yan ang number one ko. Para sa akin, number one ko yan. Utang na utang, ililis. Hindi. Kasi napanood ko ito. Napanood. So, recommended mo yan. Oo, kung gusto nyo ng all-out action na Sige, talagang sige. mapapapitlag ka ganyan. Paano? Ayan, Ayun. oh. Diba? At siyempre, sino naman yung sumunod, Jegs? Ang sumunod ay ang Uninvited. Yes! Uninvited. Yan, kumpleto ang cast, ha? Kumpleto Sino-sino? ang cast. Ayan, si Madam Vilma Santos, si Nadine Lustre, at si Aga Mula. Yan! Grabe, Ang ganda rin, Ang bongga din ng float nila. Ang ganda rin ng float. Oo, ayan. Alam mo, parang isang araw lamang daw itong nangyari. Oo. Yung alin, yung So, yung- pangata? Yung one whole night lang nangyari yung pelikula, yung akala ko setting. Yung story niya pang isang buong araw. Ay. Nako, kaya yan ang abangan natin, dahil sino bang uninvited dito? Ay. Bilang hindi imbitado, si Ate V daw, hindi imbitado rin. Huh?
nag-gate crash doon sa isang party. Kaya pala. Ng isang billionaire, si Aga Mulak. Oo. Meron siyang gustong tuklasin at gusto niyang maghigante. Ayan. Ay. So, Papa O, ang tanong ko lang sa'yo, isusulat ko ba yun sa papel ko para Hindi ko pa nga panoorin? napapanood ito. napapanood. Hindi pa. Oo. Pag napanood na. Pag napanood ko na yan, pwede ko nang ano sa'yo. Pero yun Ilista daw mo ang na. kwento doon. Oo. Ito ay, syempre pa, ay under Mentor Production at directed by Dan Villegas. Yan! Sino Yes. naman ang sumunod? Eto, Papa O, ang sumunod naman ay yung pelikulang Isang Himala with Miss Aisel Santos. So, pag Aisel Santos, ibang musical to, kantahan. Napanood ko yan. Alam mo, ano raw to? Parang 2.5 hours yung pelikula. Oo, 2 mahaba. hours and a half. So, napanood ni Jegs yung palabas. Kamusta? Kumusta, Jex? Kung mahilig ka sa musical, magugustuhan mo to. Maganda, oo. Papa O, medyo bago sa panlasang Pilipino yung mga Pilipino na musical. So, parang maganda rin siyang panoorin, no? Kung gusto nyo lang matuklasan at mapanood ang obra ng isang Ricky Lee at Vince De Jesus. Ayan, yung Isang Himala. Kasi, pag naging successful daw ito sa teatro, ngayong film fest, magkakaroon to ng part 2. Bale, 2 himala na siya. Hindi na isang himala. Ba't explain mo nga yung joke? Ay, 2 himala. Oo, so, Magsalita. syempre directed by Pepe Jokno. Kaya mahusay na director din yan, ha? Sino naman yung sumunod, kid? At ito naman ang Hold Me Close with Julia Barreto, Carlo Aquino at Jairus Aquino. Tingnan nyo naman yung float parade nila. At Cute. Ganda. Parang Japan talaga. Nakita mo yung setup, di ba? May sakura, tapos may temple, Parang Japan. ganon. Hindi, kasi sa Japan yata, ito talaga, Oo, tinunan. tama. Hindi ko pa ito napapanood. Bakit nga ba? Walang nag-imbita sa akin. Ay! Oy! Wala naman nag-imbita sa akin. Sa lahat Wala ba ng ba? movie? Sa tingin mo, bakit? Ha? Bakit kaya? Hindi ko alam. Kasi 2 pelikula, hindi ako naimbitahan. Hindi, pero Ay! diba, nandito si Jairus nung nakaraan. Si Jairus naman, na-i-plug Oo. naman dito yung Ni Jairus, Hold Me Close. yes. Ayan. Oo, so, bakit? Ano ba yung isang movie na hindi ka rin Huy! Wala muna yan. Ano? Yung Strange Frequencies. Anyway. Ay! Mamaya natin pag-usapan yan. Alam mo, Sige. nagkakaroon tuloy ng issue. Ito naman si OJ, hindi lang naimbitahan kung ano sinasabi. Hindi naman sasabihin ko, ganon. hindi nga. Ano nga sasabihin ko? Hindi nga tayo nagkaroon ng pagkakataon na mapanood ito. Tama naman yung sinasabi mo, hindi ka in-invite. Sana na-invite. Alam mo, gate crush ako. Ma'am, may nagsabi dito, Oh. spell dati daw, hindi na spill dati. Spell. Ikaw tinanong, alam mo yung spelling no? Spell dati! Ay, naka. Basta isang love story itong Julia Barreto, Carlo Aquino starrer. Para siya may dito, parang psychic kasi pag nahawakan daw, parang may makikita raw si Julia. Tinan mo, nakikichismis lang tayo tungkol sa kwento. Sayang, dito na rin natin Kung imbitahan tayo. Yes, may naikukwento sana. May No? Okay lang yan. Ay, nako. Pero syempre, supportahan pa rin natin. Lalo na yung mga fans si Julia at ni Correct. Carlo Aquino, ha? Yes! Ayan po ang unang 5 MMFF entries. Ayan. At syempre pa, up next, yung iba pang 5 entries. Hihimay-himayin natin yan, ha? Sa pagbabalik ng Quiz Mosa! Sino naman sumunod? Yes, Papa O, ang sumunod naman ay ang Espantajo. With Miss Judy Ann Santos, Miss Lorda Tolentino, Miss Chanda Romero, and Mon Confiado. Sa float pa lang nakakatakot na. Ay, oo, tignan nyo naman, oh. Alam mo, si Judy Ann dito ay co-prod siya or co-producer siya dito. Oh. At in fairness, lahat sila nag-deliver. Acting talaga. Oo. Lalo na siyempre, mapapansin mo rito si Chanda Romero. Feeling ko, parang feeling ko magbe-best supporting actress nito si Chanda Romero. Ay! Oy! Oo. So, ayun, nakaagad. Sa puso mo, siya Oo, nakaagad. si Judy Ann mahusay din dito. Si Lorna Tin mahusay din dito. At saka, ang ganda ng float nila. Talaga mga scarecrow yun nandyan, no? nakakatakot. Oo, nakakatakot talaga. Oo. So, directed by
Chito Ronyo. Ay. Ayan. Pag Chito Ronyo movie, alam nakakatakot yan. Bulatan din yan. Yes. So, ano naman ang sumunod natin? Ang sumunod naman, Papa Otsay, ang My Future You. Ay, ang ganda ng float. Yes. Parang Kasama cake. dyan ng ano, Parang cake. kasama dyan ng Francete, si Francine Yeah. Diaz at si Seth Federico. Oo. Papa, may tanong ako. Oo. Naimbitahan ka ba? Oo. Ayan. Oo. Sabi ko sa iyo, pag... Alam mo, mga buyo kayo. Na-invite tayo dyan, in Oo. fairness. Maganda yung Ano pelikula. masasabi mo? Ay, grabe. Alam mo, pang Gen Z, pang all ages, itong My Future You. Maganda ang mensahe rin na inihatid ng pelikulang My Future You. At revelation dito, si Seth Fidelin. Ay! Ang ganda ng aral ng kwento, ha, in fairness. Pero Papa, bakit My Future You? Anong ano niya? Dahil Anong connect sa nakita- storya? Imagine mo ngayon, Oh. si 2024, ang nakita niya ay nagkita sila ni 2009. 2009. 2009. Oh. So yung float nila, bakit walang time machine? Ha? Ba't walang time machine? Ay, hindi naman kailangan eh. Sana sinuggest mo nung una. Hindi naman Sa gumagawa ng flow. Papa, kasi nga kaya nga, 'di ba? Kaya tinatanong ko. So hindi kailangan ng time machine doon. Ay, basta doon muna lang. Bakit sa parada lang ba makikita? Oo. Sa pelikula panoorin mo. Oo. Kasi nakaka-curious eh. Sabi mo maganda. So Maganda ililista siya. ko yan. Yeah. Maganda siya, maganda Ilista mo siya. yan, Ton, ha? Oo. Maganda siya kasi punong-puno ito ng aral. Oo. Imaginein mo, kunwari namatay ka. Ay, wag. Kunwari lang na... Kunyari, wag. Oo, Tapos? Tapos, kunwari namatay ka, 2008. Oh. Na-meet mo si 2009. So, gagawa ng paraan, sige, ayoko mamatay si Tonton. O sige, babalik ko yung 2008. Kaya Ay, lang, Para ma-prevent, gano'n. kaya lang, may iba pa pang pwedeng mangyari. Oo. Pwedeng buhay ka, pero yung nagsasuffer naman yung iba. Magugulo yung Ang timeline. galing. Ang Kaya- galing, di ba? Oy, parang isasama ko na rin sa listahan. Ayan. Oo, maganda. Ayan. Oo. Oo. Ang sumunod naman, And of ito, course- siyempre, si Kid. Kid, anong Yes, sumunod? Kid. At syempre, ito naman, And the breadwinner is... Wait. Sino? Sinang bida? Sinang bida? Hindi, kasama dito syempre si Meme Vice. Anong Ganda. kasama? Siya ang bida. Kaya Hindi nga, siya. Pagkasama, support. Si Kid kinakabahan kasi. Bida si Meme Vice. Yan. Papa, wait lang ah. Papa, wait. Namumula si Kid. Basa yung kamay mo. Oo nga. Pawis na pawis ang lolo mo. Ito naman. Sino Hindi, ba syempre, mga si kasama Naalala Meme niya Vice kasi yan. breadwinner siya. Ay, yun talaga yun. Kaya hindi, Ay, kasama ako. din si Quiz Jong Hilario, Aha. si Madam Gladys Reyes, at saka si Eugene Domingo. Marami pa. Sina Kokoy De Santos. Yes. Yes. At Maris si Anthony. Anthony. Tsaka si... Pero wala sila sa parada. Wala sila sa flow. Oo. Andyan ba yung iba? Yung mga friends natin, si Oo, MC MC Lassie, Lassie. si Oo, Petit, nandyan. nandyan Si Marisa din. at si Anthony, nandyan. Ang cute ng float nila, no? Oo. Para silang nasa basket. Correct. Ay, ang Oo, ayan, cute. naka-ano siya, parang naka-basketball outfit si Ah, Vice, si no? Nene, oo. Oo. Alam mo, napanood ko na ito. Napanood na namin, yes, Jex. napanood namin. Jex, ikaw magkwento, ano yung opinion mo sa napanood mong And the Breadwinner is? Pwede ko na ba sabihin? Hindi, kasi nag-expect ako ng maiiyak ako. Pero alam mo, natatawa talaga ako. Alam mo yung paiyak ka na, tapos biglang babaliin ng nakakatawa. Yung, Oo. madadala ka na sa acting nung umaarte dun sa pinapanood mo. Tapos biglang may joke sa dulo, may punchline, Alam mo, nakakatawa. oo, ako Kasi naman, nakakatawa. ito yung so far yung as kumpara doon sa mga nagawa na ni Vice noong araw, ito, aalis ka or lalabas ka ng sinihan na parang hindi mabigat. GV talaga. Good Hindi vibes. mabigat. Oo, yun. Oo. Ikaw ba panonoorin mo? Number one daw. O, syempre. Number one, di ba, Kid? Una sa listahan ko rin yan. Yan, tsaka Topak, syempre. Yan dalawa. Okay ba, Kid? Di napipilitan, Okay. Kid. Hoy, hindi syempre support ako dyan. Lalo na Oo. nandyan si Ganda tsaka si Jong Hilario. Oh, yeah. Actually, mixed, no? Ang reaction ng mga tao nung lumabas sa pelikulang And the Breadwinner is. Ako,
sa totoo lang na nagustuhan ko naman siya. Oo. Akala ko nga all-out drama. Drama. Ako din Hindi, may mga sorpresa. May mga unexpected na nangyayari na bigla ka na lang natatawa. Actually, ganun, At saka ganun inano siya. ko yan, in-story ko yan pinost ko siya. Ay, sinusumbat. Parang. Sumbat. Hindi, in-story ko Parang. siya. Siyempre, suporta yan Kasi sa mga dating pelikula Kaya ni mo yan, Ganda, Sige, keep. sumusupport talaga ako, nanonood talaga ako. Ganun talaga. Ano yung favorite mong pelikula niya? Siguro yung Private Benjamin. Yan talaga. Yan talaga. Yan talaga. Galing mo, Kid, ah. Oo. Ayan, pakipalo si Kid. Yan lang. Yan. Malay mo, i-follow ka na. Ayan. Follow ulit. Ayan. Ito na sumunod. Ay, of course, andyan, Papa O, ang Green Bones. Alam mo, Ay, wait lang. Alam mo, nakakaloka, nag-viral ka dito. bakit? Oo nga, Isa nag-viral sinabi ako mo. dyan. Hindi, ito munang float na ito, napakasimple ng float. Oo nga. Oo. Kala ko nga, nasa sila, garden. May kadena, Kala ko no? Kadena may ba yan? bermuda, parang Oo, gano'n. oo. Actually, Pero, ay, Diyos ko, pag pinanood niyo yung pelikula, Diyos ko, di ba na-tense ako? Kasi sinabi ko pa na tampal-tampalin niyo ako pag Oo. hindi niyo nagustuhan ng pelikula. Pero ito, So far, sa review na ko after the premiere night, puro positive yung review. Sabi ko, ay, walang sasampal sa akin. Oo, kasi maganda naman talaga. Hechos yan. ililista ko yan, Papa O, ha? Oo. Dahil sabi mo, Dami-dami mo nililista. Tapos ang ending to, tapos next year, wala ka na panood, ha? Uy, manood, hindi. Mahilig kaming manood ng pamilya ko manood ng movie. Wala kang pamilya. Di ba? Ikaw ang tatay ko. Eto na! Ayan na, Eto na, Ton. Ay, sandali, ang husay dito ni Ruru, grabe. At Tsaka ni Dennis Dennis Trillo, Trillo, sobra. yes. Pati si Sig Dulay, saludo ako sa inyo. ang Grabe, para ko nanonood ng isang Hollywood film. Di, at saka si pag Dennis Trillo, talaga namang acting talaga yan. Oo. Iba rin daw Diba? dito si Grabe. Ruru, di Si ba? Ruru yung mata. Oo. Naku, talagang tinawagan ko si Ruru eh. Ano sabi mo? Ruru, Oh. Ano? your boat. Ha? Ruru, your boat. Kanta Roro. yun! Ako naman nag-isip! Roro! Roro. Akala ko naman sa Pilipinas yung Roro. Oo. Ay, ano na sumunod? Yes, of course, andyan din ang Strange Frequencies, Taiwan Killer Hospital, with, of course, Ayan. Enrique Hill, Jane De Leon, MJ Lastimosa, Alexa Miro, and Rob Gomez. Wait lang. Bakit tahimik ka? Ano sasabihin ko sa pelikula? dapat meron! Meron! Oh, panoorin ninyo kung mahilig kayo dun sa mga yung gulat-gulat na Oo. yung pumupunta sila sa isang haunted hospital Tapos, para takutin ang sarili, gano'n. Oo, yan. Parang yan. napanood mo. Ha? Napanood mo na ba? Hindi, nabasa ko lang yung synopsis. Gusto mo yung synopsis? ang arte, Ano ba yung synopsis. synopsis? Ah? Ano ba yung synopsis? Yung talagang in-explain ko sa'yo. Hindi pero nag-promote naman dito sila Rob, di ba? Nandito sila, naglaro Oo. sila. Pati sila Alexa. Oo. Tinulungan naman natin sila mag-promote. Yeah. Kahit, Hindi nga lang tayo inimbita sa premiere. Papaw, eto, bakit kaya? Ah? Dito sa pelikula to, bakit? Baka... tinanong na, di ba? Ulitin. Tinanong na nga. Yeah. No comment. Hindi, bakit papanoorin? Basta panoorin nyo na lang. Oo. Wala kami maikwento dyan kasi hindi nga namin napanood. Hindi, pero ito, di ba sabi nila, sila yung nag-shoot mismo at sila yung umaarte mismo as sila. Oo. Yun ang kagandahan parang dito. As themselves. Oo. Yun kasi yung sinabi dito nung nag-guest Yeah. sila. So, Doon panonoorin, lang tayo dumipende sa sinabi nila. Papa, Wala tayong idea tungkol sa pelikula. Papaw, eto ha, since hindi mo na panood, di ba hindi mo pa siya, hindi ka na-imbita, panonoorin mo ba siya? Yan.
kung may pagkakataon naman, kaya lang, di ba? Hanggang next year ako doon sa ibang bansa. Oo, kaya nga ako nanonood lagi para meron akong kwento. Sayang, sayang. Pero alam mo, no? Ayan, 10 float sa parada at naramdaman natin yung gilas, yung dedikasyon ng mga pelikulang kalahok dito na talagang pasayahin, pasiglahin ang movie industry, no? Yes, at saka yung... Siyempre, gusto nating batiin ang MMDA sa maayos, sa makinis na flow ng parada, no? Yes. At in fairness sa MMDA, ang ganda nga nung parada. Pati yung setup sa post office, nako. Yes. Di ba nakita nyo? Ayan, di ba? ang bongga! Maayos. Maayos yung Tsaka nila. may mga malalaking LED. Ayan talagang in-effortan ng MMDA. Galing! Tapos dyan lalabas yung mga mukha ng mga bida. Tinan mo, ayan, di ba? Galing din. Congratulations, MMDA, ha? Ayan, ha? Ay, hindi pa dan tayo nagwawakas. Ay, bakit? Up next, ayan, nakachika rin natin ang ating staff, ang mga stars na kalahok dito sa Film Fest. Yan! At ano yung kanilang mga sinabi? Ano? Ano yung napansin natin sa kanilang Ano? mga itsura? Ano? Malalaman natin yan sa pagbabalik ng Quiz Mosa! Ayan! Ako, eto na nga. Siyempre. Ito'y pagpapatuloy ng Film Fest entries. Naku, talagang ang simoy ng hangin ay para sa movie industry. Talagang feeling ko, talagang tuloy-tuloy ng pagpapanood ng mga ng mga tao sa sine. Yung Sana ganda- nga, at eto na nga ang nakachika natin, ang mga stars. At tinanong natin sila ng ating staff kung ano ang pakiramdam na kasama ang kanilang pelikula sa 50th anniversary ng Film Fest. Alam mo ba kung ano sinabi? Ano? Ano, Papa O? Anong sinabi? Di wala. Dapat meron. Di, etong kanilang sinabi. Ayan. Dinervyos kami, akala namin hindi kami nakapasok, pero blessing na sinuwerte at nakapasok kami sa first 5. Ako personally, na-miss ko ito eh. After almost 6 years at nakapag-Parade of Stars ako ulit. I'm super happy dahil kasama kong Best Actor last year at ngayon 50th anniversary ng MMFF. Happy anniversary! Very blessed kami kasi ako first time ko din sa MMFF tapos nangyari pa na 50th, so it's a double whammy, double celebration for all of us. And to see everyone here kanina dun sa tent, parang reunion lang pag nakikita lahat. So very very happy. Nakaka-proud gumawa ng pelikula dito sa atin. Di ba? Nakakaano lang. Wala, tuwan-tuwa talaga sila, no? Hindi sila, kasi ang daming entries ang sumali rito. Mga 30 o 50 yata umabot na pelikula. Pero 10 lang ang nakapasok, ano? Piling-pili talaga. Oo, syempre, yung iba ay iniisipan na nagkaroon ng politika dyan. Hindi naman talaga nawawala yan pagdating ng Film Fest, pagdating ng pilian. Pag hindi napili, pinulitika. So meron talaga, Papa O? Pag napili, sasabihin naman nila, deserve namin. Ganyan lang yan. Pero, syempre, tinanong din natin sila, ano ba ang pagkakaiba ng kanilang pelikula sa ibang mga pelikulang kalahok? Yan. Anong sabi? Eto. Looking forward to be number 1, the kingdom, number 1. Yes! Sana lahat ng Pilipino maging masaya ang Pasko at magsama-sama lahat. Yes, and sana lahat ng 10 pelikula at tangkilikin ng lahat ng Pilipino sa buong bansa. Yes. Ito lang nag-iisang action, hardcore action, pero huwag kayong nag-isip na action lang siya talaga dahil meron tong topic about brotherhood, friendship, tsaka pamilya. I think this is the movie na merong acceptance and forgiveness and horror and drama all at the same time. Marami po kayong matututunan dito and I guess this film
magiging timeless at classic film po ito. Tatatak po ito sa bawat puso't isipan po ng sambayan ng Pilipino. Punong-puno ito ng pagmamahal, pagpapatawad, pagpapasalamat at pagiging kontento. At syempre, gusto kong makita nila kung anong kaya namin ibigay ni Francine. Gusto kong makita nila na kaya namin na gumawa ng isang pelikulang maganda. Confident kami na it's a very unique film, first time in the Philippines. It's a meta, and we're portraying as ourselves. Ayun. Well, actually, may namulto po sa amin. Ito si Alexa. Yes. Opo, so kung mapapanood nyo po yung pelikula, malilito po kayo kung alin yung totoo sa hindi totoo. Kasi halos lahat po doon ay hindi talaga scripted. Raw po ito at wala talagang script. So what you see is what you get. Ay, eto pa ha, yung mga award winners last year, no? Oo. Aba, meron silang entry ngayon. Oo. Siyempre, andyan si Zig Dulay, dati Firefly. Ngayon naman, Green Bones ang kanyang dinirect. Sino pa? Si Pepe Jokno. Dati yung Gombursa. Ngayon naman yung Isang Himala. Tapos si Brian Diamante, yung Mentor. Oo. Ang entry dati ay ang Malyari. Ngayon naman ay ang Uninvited. Oo. Tapos kahit si Ate V, na nag-Best Actress pa last year para sa When I Met You in Tokyo, ngayon naman ay para sa Uninvited. Imagine niyo, di ba? Sunod-sunod, no? Kaya ang tinanong natin sa kanila, nape-pressure ba sila this year sa kanilang entry naman? Kasi baka mas mataas yung expectation sa kanila ng mga moviegoers. Ang sagot nila, eto. No pressure, it's all fun. I mean, the family's so masaya. Ang saya-saya po namin. And lalo na napakarami na nag-respond. Marami pong may gustong manood talaga na Uninvited. Lalo na yung pre-sales report namin. Mukhang it's something to celebrate. Siyempre po, after po ng Gombursa, may konting pressure. Pero naniniwala po ako na handa po ang manonood para sa ibang klaseng pelikula. At nandito po ang Isang Himala para magbigay ng kaiba-ibang experience, isang obra po na antig sa puso't isipan nating lahat. Well, hindi mawawala yung pressure kasi yung Firefly nag-set siya ng medyo mataas na standard. Pero yung pressure na yun, trinitreat ko siya bilang inspirasyon para pagbutihin palalo yung pelikula naming Green Bones. Definitely none. When we did the movie, our main intention is to do one great film. Not really looking forward into something Best Actress, Best Actor. Basta we made one movie that we are proud of. Papa, may tanong na ako, bakit, di ba #1 last year yung Rewind, bakit hindi nagpasa ang Dongyan ngayon? Oo nga, parang wala silang entry. Hindi, syempre, mahirap din yun kasi pag nagpasa ang Dongyan ngayon, tapos medyo maraming magaganda ring kalaban. Baka hindi ma-surpass yung kinita ng Dongyan sa Rewind na almost 1 billion. Grabe, number 1. Ang ganda naman kasi. Hindi naman natin kino-question yung kapasidad nila pagdating sa box office. Kaya lang ang dadaming magagandang entries ngayon. Kasi kung mapapansin mo, no, yung trajectory. May mga ganyan ka na ngayon. Galing mo, Ugi, Ikaw, Ugi, Wala na. Hindi, charot lang. Ulit na, isa pa. Pwede manahimik kayo. Pero, Papa, ano yung trajectory? Hindi nga kung mapapansin natin, last year, parang kinopo o yung binakaw ng Rewind, yung pera ng taong bayan. Yung sumunod na pelikula, ang laki na ng agwat Tapos yung pangatlo at pang-apat, ang liliit na. Ako personally, napanood ko yung 2 beses siya pinanood. Yung Rewind. Kasama yung friends tsaka yung mama ko pinanood namin. Talagang maganda. Ako 2 beses ko rin pinanood siya. Okay. Yung Rewind. Tapos yung pangalawa na, alam ko na yung mangyayari, kaya pinorward ko ng Hoy! Rewind pa rin dapat! Hindi.
Hindi. Galing mo talaga. Tayo niya, tayong unang nanood. Kami, pinagbigyan kami. Oo, Alam mo, nung pinagbigyan kami ng Star Cinema, no? Oo, Kami lang ang nanonood doon. kami lang. Oo, kaya sa amin ang galing yung mga magagandang reviews. Oo, tapos, Oo. after natin pinanood, nag-guest naman sila sa atin. Oo, kaya Diba? yun, nag-number 1. Oo. Ewan ko ba, ba't hindi tayo Hindi, na-invite? alam mo, meron lang akong hindi makakalimutan. Nung una namin pinanood yon, meron kang napansin sa ending. Sabi mo, parang hindi akma dun sa eksena. Nag-guest sa atin si Marian tsaka si Ding Dong. Sinabi mo sa kanila. Tapos nung pinalabas na sa sine, binago nila. Kaya sabi ko sa'yo, nung nasa Amerika ka, ay te, binago yung ending, sinunod nila yung sinabi mo. Ngayon, anong ending? Almost 1 billion. So, Papa, wait lang ha. Imbitahin nyo kami lagi. So, Papa, ang sinasabi mo, pag pinanood ka at invited ka, may hatid ka. Ganun talaga. Siyempre. Hindi naman. Grabe naman kayo. Hindi. Maganda naman talaga yung pelikulang Rewind. Hindi dahil sa amin. Ano ba? Naka 926 million lang naman. Ang Rewind. Kami yun. Kami yung magkakasama. Kami rin nag-iiyakan. Diba? Nag-iiyak kami paglabas. Correct. At syempre, hindi lang yun. Kaya ngayon, parang maghahati-hati yata eh. Parang magkakalapit na lamang ang agwat. Feeling ko lang ang fearless forecast ko dito, magkakalapit na lamang yung gap ng resulta ng box office. Labanan nila, no? Dikdikan talaga. Kasi ang gaganda ng mga entries ngayon. Hoy, syempre, ito, tinanong natin si Uge, si Eugene Domingo. Kasi nga ayaw daw sana ni Meme Vice na makasama siya sa project na ito. Kasi support lamang daw dito si Uge. Aba? Ano kayang masasabi ni Uge dyan? Uge? Marami namang pagkakataon pang susunod. Hindi naman tayo titigil. Alam niya, pag napanood yung pelikula, hindi siya support. Halos lahat kami ito live. Teamwork kasi teamwork. Teamwork. Ayan. Di ba? So, sabi naman talaga naman, tama naman si Eugene, hindi naman ito yung huli nilang pagkakataon magkakasama ni Vice. Yes. Tapos, di ba, syempre nakita natin si Jong, sumingit siya. Ano sabi? Sabi niya, dito sa pelikula, hindi siya dito support. Ano siya? Tuli. Hindi. Dito sa pelikula. Paano nangyari yun? Babae siya. Dito sa pelikula, ano ba, hindi siya support. Dahil ako rin naman, napanood ko yung pelikula, naman, grabe. Ang ibinigay ni Uge dito. Ako din, alam mo, tuwan-tuwa ako sa kanya. Tuwan-tuwa kami nung nagkapampangan si Uge. Ang galing. Nakakaloka. Kapampangan Italian. Kapampangan Italian. Ang galing. Anyway, huwag na nating baka namang hindi sila manood. Wala, ang galing lang niya. At syempre, hindi lang si Uge ang kinumusta natin. Sino pa? Maging si Sue Ramirez. Ayan na. Na nakausap ng ating staff dyan, at kinumusta ang puso ni Sue. Puso? Ano ba nangyari sa puso niya? Naging puso nga. Puso. Eto. Kinumusta natin kay Sue. Kumusta na, Sue, ang iyong puso? Masaya, naman. Because, yun nga, magpapasko. At madalas, nararamdaman natin lonely tayo pag magpapasko. Pero ngayon, hindi ako lonely. Yes! Di ba? Nangangahulugan na naka-move on na si Sue mula sa kanyang ex na si Javi Benitez. At hindi na lonely ang kanyang puso. Ibig sabihin sila na ni Dominic Roque. Dominic Roque? Exclusively dating sila. Yes. Ito yung pinasosyal na dating yung exclusively dating. Pinasosyal yan ng Kami Na. Kami Na. Yun. Nako, kaya Sue, ituloy mo lang yan. At si Sue ay kasama sa pelikula bilang anak ni Bossing Vic Soto sa The Kingdom. Ang masasabi natin kay Sue, support kami. Naku, eto si Aga kaya, Aga Mulak, mas type maging bida o kontrabida? Hintayin natin si Aga. Aga, anong sinabi mo nga dyan? Lahat. Masarap maging kontrabida, masarap maging bida, masarap maging aktor. Tama naman si Aga. Yes. Tama. Alam mo,
Ang isang artista, pag hindi niya nagagawa maging bida o kontrabida, lahat, eh parang hindi kumpleto ang pagiging aktor niya. Oo, tama. Tama naman yan. Oh. Pag actor ka, wala kang pipiliing role. Correct. Oo. At syempre, si Aga Mulak ay kasama naman sa Uninvited. Ayan. Kung saan pinagmumura siya dyan ni Nadine Lustre. Grabe yun. Napanood ko yun. So, alam mo, binilang nga nila yung pagmumura ni Nadine dyan. Ilan? Ilan daw? Ay, kayo na ang bahalang bumilang. Kung ilang PI ang pinakawalan dyan ni Nadine. Grabe. Oy. Ayan ha. O eto na, nakausap din natin si Bossing Vic Soto, no? Oo, mas type na kaya ni Bossing Vic na magdrama kaysa mag-comedy? Ay, ma'am. O hayaan natin siyang sumagot. Bossing, ano pong sagot niyo dyan? Sa ngayon, sa drama ko, hindi naman mawawala yun. Kinukumbisi ko pa si Piolo Pascual na gumawa ng comedy. O, narinig natin si Bossing Vic. Sa ngayon, drama. Sa susunod, i-convince niya si Piolo na mag-comedy. Why not? Kasi sa pelikulang ito, parang mukhang magkakaroon ng sequel. Yung pa-ending nitong pelikulang The Kingdom. Bakit? Parang merong pahimakas eh. Parang merong paramdam na may part 2. Parang comedy daw. Ha? Parang comedy. Baka nga yun ang ibig sabihin ni Bossing, no? Oo. Ayan, syempre, kung ating matatandaan, nung last year, highest grossing MMFF of all time ito, no? Naka 1.069 billion or 1 billion 69 million ang total gross sa nakaraang 2023 MMFF. Grabe, laki. At mukhang hinihinuha, na this year ay malalampasan yon ng 50th anniversary ng MMFF. Dahil nga sa gaganda ng mga entries. At kung matatandaan natin, ang number 1 top grosser last year ay ang Rewind. Naka 924 million. This year kaya ay sino ang magta-top grosser? Nako. Wala ho kaming babanggiting kahit anong pelikula, no? Dikdikan kasi yan. Mas magandang sana isang tao, 3 pelikula ang mapanood. Man lang, no? Ayan. Nako, exciting talaga ang MMFF 2024. Kaya ito na, up next, ha? Mga nag-viral na Christmas party sa showbiz. Grabe yan. Nakakaloka yung kay ate girl Jackie. Ano? At kay Darren. Aba, meron pang Anthony Jennings sightings. Abay, saan naman umaten si Anthony Jennings? Ayan, aalamin natin yan ha sa pagbabalik ng Quiz Mosa! Ayan! Oy, naku, eto na. Pag-usapan naman natin yung mga na-viral na Christmas party. Ano ba ito? Ito, Papa Oha, dance number si Jackie na nakakandong kay Darren. Saan nga ito nangyari, kid? Sa party ng Showtime. Party ng Showtime. Na-miss mo? Oo naman, kasi gano'n naman kasi talaga sa Showtime. Laging may pa-party sa staff, sa lahat. Sama-sama. Hoy, ang tanong nga ng mga marami, okay lang daw ba ang nangyari yon sa Star Magic na siyang management ni Darren? Kasi nga, wholesome ang image ni Darren. Tapos, kinakandungan siya nung Wala. Papa, feeling ko okay lang kasi, di ba, party naman yun di ba? Oo, at saka tinutokso naman lagi sila sa Showtime na parang love team, ganyan. Kaya, para sa akin, okay, kasi kami nga, lagi kami tinutokso ni Kid, di ba? Hindi naman naging problema yun Siyempre, yung mga commenters lang, yung mga netizen lang, at bumabase lang din sila doon sa video na napanood nila. Hindi nila alam, sila yung nakakatuwa lang, nakakasayan. Nagkataon lang na na-video, na-i-post, kaya nakapag-comment yung mga netizen. Pero dapat, wala namang mali siya yun. Wala. At saka lalo na, kung wala naman talagang nag-react kay Darren. Yes. May nag-react ba kay Darren? Ibig sabihin, ouch! Ba't ka nangungurot? Inaano ko, magpatuloy likod mo. Ang sakit mang ngurot ni Kid, grabe.
Kaya Ibig sabihin, oo, masakit ka mangurot. Doon mo ako banda kinurot nung walang mali siya kay. Hindi nga, so walang mali siya yung kay Darren. Oo. Tsaka, Diyos ko, katuwaan, ano ba naman? Kahit nga si Vice Ganda, minsan pumapayag siyang magpasalaula doon sa mga lalaki sa audience. No? Diba? Kasi party naman. Oo, party yun eh. Tsaka, Diyos ko, ano ba? Christmas naman. Huwag naman tayong maging KJ. Minsan lang naman. Sa mga commenters, pamasko nyo na sa amin yun. Oo, ayan. Ito naman, bukod dyan, damo na viral din itong pag-attend ni Anthony Jennings sa isang Christmas party din. Anong ginawa? Ito yung Christmas party. Sandali lang, maano kayo, maiingay. Anong page na ba pinag-uusapan? Oo. And then, na-viral nga din ng todo yung sayaw sa party ng Incognito naman. Oo. Ngayon, ang tanong ng mga netizen, ayan na naman, nagbase na naman sila sa video kung saan ginanong-ganon yung camera kay Richard, kay Daniel, tapos kay Anthony, nandun pala, nahagip. Hinahanap nila ngayon, si Maris nasa na daw. At saka ang sabi pa ng ibang tapos na. Kami naman ngayon. Ikaw. Hindi, tsaka sabi ng ibang netizens, mukhang nakamove on na daw. Parang walang nangyari. Kasi ang saya-saya daw. Ay, may nakausap naman ako. Talagang daw. Ano sabi? Na umattend din sa party na yun na Incognito na nakausap niya si Anthony Jennings. Talagang pinagsisisihan daw ni Anthony Jennings yung kanyang nagawa. Pero siyempre, pinagtanggol din si Anthony na mabait naman si Anthony. Pilyo lang talaga. Pero siyempre, magkahiwala yung bait sa pilyo. Diba? Kaya anyway, malaki daw ang natutunan ni Anthony sa pangyayaring yun. Kaya nangako naman daw si Anthony na hindi na ito mauulit. Kaya lang, diba, dati sa sa isang contest nila, sa isang vlog, di ba, sinabi na hindi niya, nag-cheat na siya before, hindi na raw yun mauulit. Yes, sabi niya yun. Tapos biglang nangyari itong kay Jamela Villanueva tsaka kay Maris. Tapos nangako ulit si Anthony Jennings na hindi na ito mauulit. Hanggat kaya mong mangako ka naman. Totoo. Diba? Ang importante lang, alam mo kung ano yung kakaharapin mo pagkatapos ng lahat ng ito. Kaya nga may nagtatanong din, okay pa ba sila ni Maris? Para kasing nilaglag siya ni Maris sa apology video ni Maris eh. Ganon. Alam mo, hindi natin talaga alam kung nag-uusap pa yung dalawa pagkatapos ng isyong ito, no? Kasi wala pa tayong nakikitang screenshot. Wala nang screenshot. Wala na dapat yan. Kaya nga. At sa mga netizens naman, pagka ganon, pag sinishare sa inyo yung video nang dapat ay hindi na nila binivideo at pinopost, ibig sabihin, gusto lang nilang ibahagi sa inyo yung kasiyahan nila. Kaya wag na nating husgahan. Bagkus, matuwa na tayo dahil kahit wala tayo sa Christmas party nila, di ba, ibinabahagi naman sa atin, isinasama tayo. Wag nang nega. Wag nang nega, tsaka Pasko naman. Correct, Ay, nako, eto na nga. Di ba, finally, natuloy na rin, Diyos ko, grabing pagdidesisyon ang ginawa nila rito, para ituloy na finally ang konsyerto ni Gary V sa Araneta. Kung matatandaan natin, si Gary V ay naudlot. Parang nabitin yung unang gabi ng kanyang concert. Nung Biyernes. At naintindihan naman yan ng mga fans. In fairness, wala namang nag-huramentado. Wala namang nagsabi ng balikang bayad. Kasi alam naman nila, pag si Gary V ang nagpe-perform, talagang parang huling show na niya yon lagi. Bigay talaga. Grabe. Kaya naman, congratulations, Gary, sa iyong concert. Matagumpay na naman ito kagabi. At syempre, andyan din yung mga kaibigang artista ni Gary V, sumuporta, nanood. Dahil kahit si Gary V, isang artista, kasama na nating matagal sa industriya,
grabe pa rin ang mga paghanga sa kanya ng mga kapwa niya artista pagdating sa performance. Oo. Yan. At syempre, naku, dito na nagwawakas ang ating palatuntunan. Gusto mo yun? Palatuntunan? Syempre. Oy, nako, magbabalik tayo ha. Bukas na bukas din, ha? Yes. Oo. Dito pa rin sa Quiz Mosa! Yes! Fitness and Wellness! Thank you so much! Yes, naman! Yes, Bencham Dental Clinic! Novella Aesthetics, thank you very much! Merry Christmas! Ay, Merry Christmas!